Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri natin sa ating Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito. Una po nating awitin ang bilang 86 sa atin pong mga himnaryo. Halina kapatid, ayong-ayoy mga awitan sa Diyos Ama na lumalang kay Kristo Jesus na banal. Masdan ninyo ang pagkabuti at tunay na pagkaligaya. Tayong magkakapatid na nagsasama-sama sa ating pagkakaisa. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais namang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Panahon'y malapit na, kanyang pagpapakita. Mga tanda'y nakikita, katunayan sa ating mata. Manatili sa Kanya, sundin ang utos niya, ang pananampalatayang mayroong gawa, may pag-asa. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais ng Amang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Dito nga sa daigdig, danasa'y pagtitiis, ang tukso sa ating malapit, sa sala'y nabibigit. Ngunit
Ito ang nais ng Amang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Patuloy po nating purihin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 87 ang ating pong sunod na aawitin. Doon sa krus, dugo'y nabuhos. Sala natin kanyang dinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Ang sala nating naglanglang sa pag-ibig niya'y tinakpan. Sambahin nating pag-ibigtan at paglingkuran. Luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Hari lahat ating lapitan. Sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay. Sa Kanyang ngalan, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang,
Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyo pong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Kinaawaan mo rin po, kinahabagan ang aming ama at ang aming ina. Pinagtapatan ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, at nangangayo Papa sa iyo pong kabanal-banalang kaitaasan. Ipinaiilang lang po namin sa iyo ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo sa mga araw na patuloy mo pong ipinalilipas, ipinararanas ng buong buhay, kagalingan, kalakasan, buong kapayapaan at magagandang pintuan ng mga kapalaran sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Amang Banal, wala ka pong binawian sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas mo at pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan. Tinuturuan mo kami at inaaralan. Pinakakain mo, pinaiinom mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita ng buhay na pawang espiritu at pawang kapayapaan at buhay sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Panginoon, kung kami po nangagkasala, nangagkakamali pa rin at nangakakagawa pa rin at nangakapagsasalita ng mga bagay na hindi po kaalinsunod sa iyong banal na kaitaasan, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pangaralan, turuan sa Huwebes po ng gabing ito. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito'y idinadalangin namin, kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak. Wala mo pong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang kaluluwa. Linisin mo po ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Ilagay mo nawa ang iyong aral sa kanyang bibig at sa kanyang labi. At kung ito po ay aming mapakinggan, bigyan mo po ng bisa at ng kapangyarihan, tumubo sa kaibuturan ng aming mga puso, at sa pagtubo ng iyong mga aral na ito po ang aming masundan, maisakatuparan at maipahayag din naman namin sa lahat ng mga taong nangakapalibot sa amin. At sa ikalawang pagparito mo, Ama, kami po ay tulungan mong maging karapat-dapat na makapasok po doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan.
Panginoong Hesus, kami po ay nananalig na sa aming mga paninikluhod sa Huwebes po ng gabing ito, iingatan mo rin po ang lahat ng aming mga kabiyak ng puso, aming mga anak, aming mga manugang, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Gayon din, Amang Banal, pagpapalain mo rin po ang aming mga tirahan, mga mumunting ari-arian. Iwawalay mo rin po, Panginoon, sa sunog sa lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan sa mga digmaan, at sa napakaraming mga masasamang mga tao na naglipana sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, isinasamo namin, idinadalangin, iyo pong diringgin sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa aming lahat. Ito po ang iyong ibebendisyon. Sa pangalan mo pong Kristo Hesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, atin na pong italaga ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso at ang ating mga pakikinig. Tawagin na rin po natin at husayin ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga minamahal natin sa buhay. Anyayahan po natin sila sa loob ng ating tahanan at kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at magpapasimula na po tayo sa pinakadakila at banal na bahagi ng ating pagsamba sa espiritu at sa katotohanan, sa makatwid po baga ay sa pakikinig ng kanyang mga banal na aralin na inihanda niya doon sa kaharian sa langit upang iparinig sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. Buksan po natin ang isang tagpo sa aklat po ng Deuteronomio, sa kanya pong kapitulo 30 at ang bersikulo ay 15. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan. Maging sa aklat po ng King James English Version, Deuteronomy chapter 30 and the verses 15, See, I have set before thee this day life and good and death and evil. Wala pong pagkakaiba. Iisa po ang espiritu na itinuturo ng talatang ito. Inilagay ko ang wika ng Diyos sa harap mo. Sa bansa ng Israel noong kanilang kapanahunan, ito po ay tagpo na sila po ay nakahanda ng pumasok sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos na ibibigay una pa nga sa kanilang ninuno na si Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at ito ngang bansa ng Israel, 12 angkan pagkatapos po na sila ay makapaglakbay na ng 40 taon sa ilang, at nasa harap na po sila ng Kanaan at tatawid na lamang ng ilog ng Jordan. Pagkatapos po na maibigay na rin sa kanila ng Diyos sa pagkasangkapan kay Moses ang 2 tapyas na bato, ang mga kautusan at ang mga palatuntunan na ibig ng Diyos na kanilang tandaan at kanilang isakabuhayan kapag sila po ay naroon na sa Kanaan. Bago sila lubos na makatawid, ipinaalaala sa kanila ng Diyos,
Inilalagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. Dalawang bagay po ang ipinaaninaw, ipinatanaw, ipinaunawa ng Diyos. Bago kayo pumasok sa Kanaan, dalawang bagay ang ibig ko na maunawaan ninyo. Dalawang bagay, ang una po ang kabutihan, ang ikalawa po ang tinatawag na sumpa ng Diyos. Iniharap ko sa iyo ang buhay. Pag pinili mo yung buhay, ito'y kabutihan, mabubuhay ka. Ang kamatayan, sa kabilang dako, pag pinili mo ang kamatayan, yan ay kasamaan, mamamatay ka. Upang ito po ay lubos nating maliwanagan, bago nga po dumating sa tagpong ito ang dalawang bagay na ipinauunawa ng Diyos sa bayan ng Israel bago sila tumawid ng ilog ng Jordan. Kanino po unang ibinigay ng Diyos itong dalawang bagay na ito? Yung pagkaunawa na pagka ikaw ay dumaan sa kabutihan, ikaw ay mabubuhay, pagpapalain ka ng Diyos. At kung ikaw naman pinili mo ang daan ng kasamaan, evil, mamamatay tayo. Kanino po baga ito unang ibinigay muna ng Diyos? Buksan po natin ang Genesis, Kapitulo 2, versikulo 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, ang tinutukoy po si Adam, ang unang-unang tao, ang unang-unang lalaki, na kinapal ng Diyos sa alabok ng putik na inanyuan niya ng kanyang sariling larawan at hiningahan niya ng hininga ng buhay. Iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki kay Adam, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Ano po ang unang iniutos? Sa lahat ng mga punong kahoy, mga halamanan, makakakain ka na may kalayaan. At hindi na po natin babasahin pa, nilalang din po ng Diyos ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga hayop na may 4 na paa, ang umuusad, ang gumagapang. Ang lahat ng yan ay ginawa ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa mga tao, una na nga kay Eva at pagkatapos kay Adam. Ito ay ipinatanaw sa kanila ng Diyos, mabuting kainin. Mabuti po ito, mabubuhay ka. Lalakas ka, gagaling ka, ang kalusugan mo, maiingatan dahil ang mga bagay na yan ay nilalang ng Diyos para sa mga tao upang kanilang kainin. Yan ay mabuti. Alin po naman ang isang bagay na taliwas o wika nga ayaw ng Diyos, nakakainin natin na siyang pinakadako ng masama o ng kamatayan? Sa 2:17 ng Genesis din po, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsala, mamamatay ka. Dito'y ipinakikilala, doon pa man sa halamanan ng Eden, ibinigay na po ang mga kautosang ito. Ito po ay 2 daanan ng ating mga buhay. Ito po ay 2 magkaibang bagay. Ang isa po daanan ng ikabubuhay.
Ang ikalawa po, ang daanan na kung dito tayo dadaan, walang pagsala na tayo ay mamamatay. At dito po, literal, 2:17 ng Genesis, pagkain po ang pinag-uusapan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kahoy po, punong kahoy. Huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, walang pagsalang mamamatay ka. Sa iba pong mga tao, ang pagkakilala nila dito, ito raw po yung sex. Sabi nila, yan po, masama daw yung sex. Sa katotohanan daw, yung pagsiping, masama daw yan. Hindi po masama. Ginawa nga po, ang nanay natin, ang tatay natin, si Eva at si Adam, isang lalaki at isang babae, para po makalatan ang sanglibutan ng mga tao. It was made that way. Man and woman, they were created for procreation. Para nga po matupad ang sinasabi ng Panginoon Diyos, magpalaanakin kayo at magpakarami. Kaya po hindi sex. Meron pong mga relihiyon na ganyan . Una na nga po, yung simbahang Katoliko, pinalaki tayo sa paniniwala na kasalanan daw ni Eva at ni Adam sex. At yun daw ang ating minamana, ang tao raw ay ipinanganak sa kasalanan. Hindi po. Hindi po ipinanganak tayong mga tao sa kasalanan. Sa katunayan nga po, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang mga batang ito, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kaya nga tayo pinalaki ng simbahang Katoliko sa mga salit-saling sabi, sa mga walang kabuluhang salita, aral, utos ng mga tao. Pag namatay daw ang anak natin na hindi nila nabinyagan ng wisik ng tubig sa ulo, magiging tiyanak. Wala po tayong mababasang ganyan sa Biblia. Ituloy po natin ang ating pag-aaral. Pagkatapos po na ipakita sa atin, nagpasimula pala ang utos ng Diyos na ito, mga tagapakinig, na piliin natin ang tinatawag na daan ng buhay para mabuhay tayo at pagpalain ng Diyos. At huwag tayong lalakad sa kasamaan para huwag tayong mamatay. Bukod po sa ating mga magulang na si Eva at si Adam sa halamanan ng Eden, nang dumami na po ang tao, sino po ang sumunod na pinagbilinan ng ganito rin pong kautusan? Buksan po natin ang aklat ng Genesis, Kapitulo 12, versikulo 1, ang kasaysayan po ng pinagmulan ng bansa ng Israel, ang lalaking si Abram, na ang pangalan pagkatapos ay tinawag na Abraham, na kung liliwanagin, ama ng mga kaharian sa lupa. 12:1 ng Genesis. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, ang pangalan po ni Abraham noon ay Abram. Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain na ituturo ko sa iyo. Putulin po muna natin. Si Abram po ay taga-bayan ng Ur ng mga Kaldeo. Yon po ang kilala ngayon sa tinatawag na bansa ng Iraq. Mga Iraqis po sila. Kung titignan natin sa pananaw sa kapanahunan natin sa huling araw. Dadapot ng unang panahon, yan po ang bansa ng Ur, bayan ng Ur, ng mga Kaldeo, Chaldean Empire. At ng mga kapanahonang yon, ang mga tao po roon ay mayroong mga Diyos-Diyusan, may mga larawan, may mga baal, at sila po, ang bawat tao, halos ang bawat bayan,
may kani-kanyang mga Diyos-Diyosan na niyari sa mga bato, niyari sa mga ginto, pilak at kung ano-ano pang mga bagay. Ang utos nga ng Diyos kay Abram, umalis ka ika sa iyong lupain, sa Ur ng mga Kaldeo, at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain na ituturo ko sa iyo. Dito po merong ipinahihiwatig ang Diyos kay Abram, umalis ka na sa bayan mo. Masama ang bayan mo. Sumasamba sa mga larawan. Alam naman natin galit na galit ang Diyos sa mga larawan. Sinunod ni Abraham sa 12:2, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. 12:3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Sa madalit sabi mga kapatid, ipinatanaw ng Diyos, alam ng Diyos kay Abraham yung masamang daan, yung daan ng mga pagsamba sa mga larawan na iyong kinaroroonan. Ano po ang ibig ituro dito sa atin ng Diyos? Naawa, nahabag ang Diyos kay Abram. Nakita ng Diyos sa lahat ng mga tao, doon sa Ur ng Kaldeo, si Abram lang ang mayroon takot sa Diyos. At ayon nga po sa tala ng kanyang buhay, siya ay hindi po lumuhod sa mga larawan. At sa kanyang puso, nalalaman niyang mayroong isang tunay na Diyos na lumalang ng langit, lumalang ng lupa. At dahil dito'y kinahabagan siya ng Diyos, ipinagunita at ipinaalaala sa kanya na doon sa bansa na kanyang kinaroroonan ay wala siyang pag-asa. Kaya nga tinawag po siya ng Diyos at pinagsabihan, umalis ka sa iyong bayang Ur ng mga Kaldeo, iwanan mo ang iyong ama, ang iyong mga magulang, umalis ka. At kung ikaw ay susunod sa akin, pagpapalain kita, padadakilain kita, ikaw ay gagawin kong isang kapalaran, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, susumpain ko ang susumpa sa iyo, pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. At yun nga po ang nangyari kay Nunong Abraham, alam po natin. Kaya nga po ang ating paksa sa Deuteronomio, sa kanya pong Kapitulo 30, versikulo 15, tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. At itong sinabing ito, sa pagkakataong tatawid na ang mga Israelita sa ibayong ilog ng Jordan para mamahay na sila at tumira sa Kanaan, yon po ang pangako ng Diyos kay Abraham na kanilang magulang noon pa. At ipinaaala-ala lamang sa kanila ang sinabi ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham, na sumunod. Pinagpala, kaya nga po ang Israel ay dumami, at sa kabila ng 400 taon na pagkaalipin sa Ehipto, isinugo ng Diyos si Moises para ilabas sila. At nang sila nga po ay naroon na sa bukana, ipinaalaala ng Diyos ang ipinag-utos ng Diyos una-una pa sa ating mga magulang kay Eva at kay Adam na sinuway, at pagkatapos nga po ay kay Abraham. Kaya nga ayon sa pagpapakilala ng mga apostol ng kapanahunan po ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, tinan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo na isinulat niya sa mga iglesia ng Diyos na mga Ebreo noong araw, Kapitulo 11, versikulo 8.
kung papaano ngang sinunod ni Abraham ang sinabi sa kanyang, pag ikaw ay lumakad sa sinabi ko sa iyo, pag sinunod mo na ikaw ay umalis na sa masamang bansa, sa masamang bayan ng Ur na iyong pinanganakan at kinalakhan, pag umalis ka dyan sa masamang daan na yan, ng pagsamba sa mga larawan, sinunod mo ang aking utos, pagpapalain kita, gagawin kitang isang malaking bansa, at yun nga ang nagkatotoo. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol nga po sa pagsunod ng kanilang ninuno na si Abraham? 11:8 ng Ebreo. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin. Tandaan po ninyo yung salitang tawagin. Ang mga anak po ng Diyos tinatawag. Tandaan po ninyo yan. Yung mga unang mga saksi, yung unang mga propeta, yung unang mga apostol hanggang kay Apostol Pablo, lahat sila tinawag personal ng Diyos. Napakita ang Diyos sa kanila. Ang iba naman, kinausap ng Diyos sa pangitain at mga panaginip. Kaya po sa huling araw na ito, kapag may nagsasabi sa inyo na sila ay mga saksi, mga sinungaling po yaon, huwag mo nating pakikinggan. Wala pong tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero, kapag ang Diyos ginusto niya magpakita sa tao, tulad nga po, napakita kay Adam, kay Eva, nakipag-usap, binigay nga itong mga kautusan na ito, at ang tinatawag na lalaking si Abraham, ang mga propetang tulad ni Moses, ni Daniel, ni Isaias, at marami, at ang mga apostol, ang 12 tinawag, at ang ikalabing apat na apostol si Pablo, tinawag. Mukhaan sa daang Damasco, alam natin ang kasaysayan. Kaya nga si Abraham, ang wika ni Apostol Pablo 11:8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima. Nang tawagin po siya ng Diyos, wala na siyang tanong-tanong pa. Nang sinabi sa kanya ng Diyos, Abraham, umalis ka dyan. Mag-alsa balutan ka na. Iwanan mo yung tatay mo at nanay mo. Iwanan mo yung bayan mo. Iwanan mo yung mga kababayan mo. Iwanan mo. Yung mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Sumunod ka. Sa ipag-uutos ko sa iyo, lumakad ka ng diretso. Lumakad ka. Huwag kang liliko ng pakaliwa at pakanan. Basta lumakad ka, tuloy-tuloy. Ano nga ang ginawa ni Abraham? Tumalima. Upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumao na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Aba, isipin ninyo yan. Siguro kung tayo ang tawagin ng Diyos, Junior, umalis ka sa Los Angeles, lumakad ka. Sa tinatawag na ipag-uutos kung lakaran mo, walang direksyon. Baka hindi ako makasunod. Huwag nawang mangyari. Pero si Abraham, basta sinabi ng Diyos, lumakad ka, para siyang robot. Lumakad siya, dire-diretso. Siya ay yumao na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. At sa Ebreo 11:9 hanggang 10, sa pananampalataya, ayan, sa pananampalataya. Ano bang pananampalataya? Kapitulo 11, versikulo 1, ngayon nga ang pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupaing pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa. Sa pananampalataya, tumahan siya sa mga tolda, na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. 11:10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Ayan po.
Ang pananampalataya po ni Abraham, ang Diyos ang nagsalita sa kanya. Abraham, umalis ka sa bayan mo. Iwan mo ang mga kamag-anakan mo. Lumakad ka. Huwag kang titigil ng paglakad. Gagawin kitang isang malaking bansa. Padadakilain ko ang iyong pangalan. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Susumpain ko ang susumpa sa iyo. At yun na nga po. Yung palang ipinangako na bayan na ibibigay sa kanya yung lupain ng Kanaan, kinuha ng Diyos sa mga kaaway, ipinagkaloob sa kanyang mga apo at kaapu-apuhan, at hanggang ngayon, yung Israel na yan sa Middle East, yan po ang katuparan ng tinatawag na pananampalataya ni Abraham na ang nangako ang Diyos at ang bayan na ibibigay sa kanila. Bayan, hindi ginawa ng tao, kung hindi ginawa ng kamay ng Diyos. Mga tagapakinig, ayon din po sa Santong Sulat, ano po baga ang kaugnayan ng ating paksa sa ating mga tao sa huling araw na ito? Nalalaman po natin ang mga bagay ng una ay napasulat sa ikatututo natin. Magmula po sa Genesis hanggang sa aklat ng pinakamaliit na propetang si Malakias. Ang lahat po ng yon kasaysayan napasulat sa Biblia para basahin nating mga tao sa huling araw na ito. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasabi sa unang aklat ng Bagong Tipan sa San Juan, Kapitulo 5, versikulo 39, inyong basahin sa mga kasulatan. Nang salitain po ito ng Panginoong Jesucristo, anyo 30 humigit kumulang nang siya po'y nangangaral na. At yung tinutukoy po ng mga kasulatan ng Panginoong Jesucristo, ito po ay nasa scroll pa. Wala pa pong librong tulad nitong librong ating kinamulatan sa huling araw na bounded na at marami ng pahina. Nung araw po, isang balumbon lang. Sapagkat ng kapanahonang iyon, ang sulat magmula sa Genesis hanggang sa Malakias, ito po ay naroon pa sa matandang kaugalian na pagsulat ng mga scribes, nakabalumbon. Yan ang matandang tipan. Nasa San Juan 5:39, ipinag-uutos nga ng Panginoong Jesucristo, inyong basahin, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan sa Old Testament. Bakit? Inaakala ninyo na dito meron kayong buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan? Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ayan po. Yung Old Testament, kapupulutan natin ng karunungan kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung makikilala natin ang Panginoong Jesucristo na itinuturo ng matandang tipan. Totoo ba yan? Deuteronomio din, 18 at 15. Tunay na sinasabi sa inyo ni Moses, sinabi ng Panginoon Diyos, magtitindig ako ng isang lalaki sa gitna ng Israel na katulad mo, tulad mo, Moses. Pagdating ng lalaking iyon, sa kanya na sila makikinig. At mangyayaring ang sinumang sa kanya ay hindi makinig. Mga kapatid, pupuksain ang taong iyon. At kung sino nga, pupuksain yung hindi nakinig sa itinindig sa gitna ng bansa ng Israel. At sa aklat ng mga gawa, tunay na sinabi sa inyo ni Moses, ang Diyos ay magtitindig sa gitna ninyo ng isang lalaki na gaya ko. At pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. At upang sa inyo ay italaga ang Kristo sa makatwid baga,
ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, 5:39 ng San Juan, pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo, pakikinabangan natin, matututuhan natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pag-aaral natin, sa pagbabasa natin ng mga banal na kasulatan. Una na nga ng matandang tipan, sapagkat natutuhan natin, ito palang Kristong ito pala ang hinulaan ng Diyos. Panahon pa ni Moses na pagdating ng Kristo sa kanya na tayo makikinig. Kaya nga sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 10, upang sa pangalan ni Jesus, luluhod tayo. Tayong mga nasa langit, kung nasa langit na tayo, tayong na nga sa lupa, hanggang ngayon nasa lupa pa tayo, tayong mga nasa ilalim ng lupa, kung merong mga tao sa ilalim ng lupa na merong mga tuhod, mga kapatid, ang lahat po na may tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, sa pangalan ni Jesus luluhod. Bakit? Ito po ang tinatawag na Diyos na Panginoon at tagapagligtas po natin. Ayon po sa itinuturo ng Biblia. Ngayon, paano pinatutunayan na ito nga pong kasaysayang itinuro sa atin sa Deuteronomio sa kanyang kapitulo 30 at versikulo 15, talagang may kaugnayan sa atin para tayo'y matuto ng matuwid na paraan ng pamumuhay na gaya rin naman ng mga Israelita nung araw na sila po ay pinagpapala pa ng Diyos. Buksan natin ang Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya nga't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ayan po. Ito po, sa katunayan po, huling-huling paalaala ng Diyos sa kanyang bansa ng Israel bago sila tumawid ng ilog ng Jordan. Ipinaalaalang muling, inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya dito po merong ibig ipakilala kung sinasabi man ng Biblia, ito'y napasulat sa ikatututo natin sa huling araw. Ito po ay para din sa atin. This only signifies that our lives, our life, our living conditions, our future, my brethren and my fellow listeners, depends on the choice of each and every one of us. Dito po'y itinuturo ng Diyos ng buhay natin, ang ikaliligtas natin, ang ikayayabong ng ating buhay sa lupa, na uuwi po lamang kung alin ang pipiliin natin, kung pipiliin natin ang daan ng buhay o pipiliin natin ang daan ng kamatayan. Life is nothing but a matter of choice. Sa wikang English, marami pong mga tao hindi naiintindihan ito. Marami pong mga tao, basta kung ano yung ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Dito kami nadapa, dito na kami babangon. Yan po ang pagkaunawa ng napakaraming mga tao. Pagpalagay mo na ikaw ay ipinanganak na isang Katoliko, ipinamana sa iyo ng tatay at nanay mo yung relihiyong Katoliko, kung yung tatay at nanay mo mali ang kanilang nilakaran noong araw. Kung
nang sila'y nakatalaga na sa kamatayan sa impyerno dahil sa pagsamba kay Birhen Maria, sa mga larawan, sa mga inanyua, sa mga maling aral. Mananatili pa ba kayo sa iglesia ng kamatayan? It's just a matter of choice. Yan nga po sinasabi ng ating paksa. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi po namin kayo maililigtas kahit na ako. Kahit na si kapatid na Prospero, nakasakasama kong nangangaral. Kahit na si Birhen Maria, hindi kayo maililigtas. Lalong hindi kayo ililigtas ng Papa sa Roma. Gusto ba ninyo dyan? Yan ay mga daan ng kamatayan. Mga tagapakinig. Kaya nga, sa atin naman sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo, na kinaawaan at kinahabagan ng Diyos, tinawag tayo. Katulad ng pagkatawag sa mga propeta at sa mga apostol, sa huling araw na ito, tinawag tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan po ng ating pakikinig, sa pamamagitan po ng iba't ibang pagpaparanas ng Diyos na liwanagan natin. Merong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang isinusugo sa huling araw, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala at maipahayag sa sangkalangitan sa lahat ng mga tao ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos, nang mapakinggan naming mag-aanak, nang kami tawagin at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Nang tinupad namin, sinunda namin ang paglakad sa daang matuwid ng buhay ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Efeso 5:17, ganito na po ang ipinakikilala ng banal na kasulatan tungkol sa mga anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga huwag kayong maging mga mangmang. Ayan. Hindi na po tayo naging mga mangmang. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Inuunawa namin ang kalooban ng Diyos. Nang mapakinggan namin ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ibang Diyos. Ayaw ng Diyos na gagawa tayo ng larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, yuyukuran at paglilingkuran natin. Nang maunawaan namin, mga kapatid, na kailangang samantalahin namin ang panahon. 5:16 ng Efeso, sapagkat ang mga araw ay masasama. Tulad nga ng sinasabi ni Apostol Juan, unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 19, tayo nga ay mga anak ng Diyos, ang sanglibutan, ang nasa labas ng bahay ng Diyos, ang nasa labas ng iglesia ng Diyos, nakahilig sa masama. Mga kapatid, ituloy natin, Efeso 5:32, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Kaya po ipinangangaral namin sa inyong lahat ang evanghelyong ito ng Panginoong Jesucristo, ang ebanghelyo ng kaligtasan namin, ibig namin inyo rin namang mapakinggan at bilang pagsunod sa utos din naman ng Diyos na ipinasulat kay Apostol Judas Tadeo sa kanyang Kapitulo 3 at Kapitulo 1 at versikulo 23, na ang iba'y kahabagan ninyo, agawin ninyo sa apoy. Nagmamagandang loob kami na mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa inyong lahat. Nahahabag kami na maging mahabagin na mga patawaran sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig po namin kung paanong kami nagpapatawaran dito sa loob ng iglesia. Kung paanong kami nagmamagandang loob sa isa't isa. Ipinaaabot namin sa inyo ng mga hentil. Huwag kayo magagalit sa amin. Kahit na anak kita, asawa kita, kapatid kita, tatay kita, nanay kita, kaibigang matali kita, hindi ka pa rin kasama sa katawan ni Kristo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hentil.
Ang tawag pa rin namin sa inyo, hentil pa rin kayo. Bakit? Hindi pa kayo, mga kapatid, lumalakad sa matuwid na daan ng buhay na ipinag-uutos ng Panginoon Diyos na ating lakaran ayon po sa ating paksa. Kaya nga 5:1 ng Efeso pa man din, kayo nga'y magsitulad sa Diyos ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig. 5:2, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging masarap na samyo. Masarap na samyo o masarap na amoy sa Panginoon Diyos. Ito po ang ibig namin na ipatanaw sa inyo na ang Iglesia ng Diyos nang sundin namin ang utos ng Diyos na iwan namin ang pagiging Katoliko, iwan namin ang pagsamba sa mga larawan katulad ng ipinag-utos kay Moses. Iwan namin ang mga masasamang kaugalian ng mga tao at kami po ay lumakad sa matuwid na daan ng buhay hanggang ngayon sa awa at tulong ng Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos na Panginoong Jesucristo hanggang ngayon, 2015 na, binubuhay pa tayo. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos hindi na po gaya ng mga hentil o ng mga nasa iba't ibang iglesia. Ano ang katunayan? Efeso 5:6, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Yung mga hentil, hanggang ngayon po nadadaya yan ng mga salitang walang kabuluhan. O hindi ba? Milyon-milyon ang nadaraya nitong mga mangangaral na nasa luneta. Bumili kayo ng payong, bumili kayo ng panyo, isulat ninyong kahilingan nyo, mananalangin tayo sa luneta, pagsigaw ko ng hallelujah, amen, praise the Lord. Ipukul ninyo yung panyo na sinulatan nyo ng request nyo kay Brother JC. Pag uwi ninyo ng bahay, isipin ninyo tinanggap nyo na. Yan. Yan ang mga hintil, nadadaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Efeso 5:6. Mga Katoliko na nakikinig sa utos, katha ng mga Hudyo at mga aral ng mga tao at ito'y mga aral ng mga demonyo. Tito 1:14, 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. At pati naman yung mga protestante na mga anak na ng simbahang Katoliko, anak ng dakilang Babylonia, yung mga protestante, anak yan ng Katolisismo. Sino-sino yung mga protestante na yan? Yung mga Trinity, yung mga Sabadista. Hindi ba nadaraya sila ng mga walang kabuluhang aral na utos, aral ng mga demonyo? Basahin ninyo 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. Ipagbabawal ka ang pagkain ng karne. Sino ba ang nagbabawal na kumain ng karne? Di mga Sabadista. Puro kapaimbabawan, puro hipokrasiya. Aral ng mga demonyo. Nadaraya. Bakit nadaraya? Ayaw pa nilang umalis doon sa mga walang kabuluhang aral at sa mga superstisyon ng mga tao. 1:14, yung mga Katoliko, lahat ng aral niyan, katha ng Hudyo, utos ng mga tao, superstisyon. Ang lahat ng yan, utos, aral nga ng mga demonyo. 5:7 ang habilin ng Diyos sa kanyang mga anak. Ng Efeso rin po, huwag kayong makibahagi sa kanila. Kaya po tayo mga iglesia ng Diyos, huwag na tayong makikipiesta-piesta sa kanila. Tayong mga iglesia ng Diyos, huwag na tayong makikibigay pa ng regalo kung araw ng Pasko, Disyembre 25. Ako'y nalalaman ko, yung mga protestante, ganyan eh. Sabi nila sila protesting against the Catholic Church. Sila daw ay lumalaban, pumoprotesta, pero lahat ng ginagawa ng simbahang Katoliko, yun din ang ginagawa nila. Yung mga Katoliko at mga protestante, kumakain din ng dinuguan. Mga kapatid, 5:8 ng Efeso, sapagkat nang panahong una kayo'y kadiliman. Nung araw mga Katoliko nga kami. Mga Iglesia ni Cristo rin kami. Mga Sabadista rin kami nung araw. Metodista.
Sino ba sa iglesia namin ng Diyos kay Kristo Jesus ang hindi nanggaling sa mga iglesyang yan? Datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan, nang lumakad na kami sa daang matuwid ng buhay, kaliwanagan na kami sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid. Ayan. Sino mang mapakiapid. Hindi ba yung mga Sabadista, kunyari, protestante sila, ayaw nila ng utos aral ng mga Katoliko, pero pagdating ng Christmas, nagbibigay rin sila ng Christmas card. Pagdating ng piyesta ni ganon, piyesta ni ganyan, nakikikain din sila, dumadalaw din sila sa mga piyesta-piyesta. At iba't ibang mga wika nga sinusunod din ng simbahang Katoliko. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid, ayan, sa mga masasamang espiritu, o mahalay, masakim, na isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. At lahat po ng mga gawa ng laman, kayo na magbasa, Galatia 5:19 hanggang 21, makikita po ninyo ang mga kaugalian na ginagawa pa hanggang ngayon, nakikita natin ng mga Katoliko, na ina ng lahat ng masasamang iglesia, ina ng lahat ng mga karumal-dumal. Sa sanglibutan, sa iglesia po, ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, nandyan lahat ng karumal-dumal. Mga kapatid, magalit kayo't matuwa sa inyong lingkod, bahala kayo. Basta't ito'y tinuturo namin. Anong kahalagahan kung ikaw ay Sabadista? Anong kahalagahan kung ikaw ay Katoliko? Anong kahalagahan kung ikaw ay Protestante o ano man ang iglesia mo kung hindi mo sinusunod ang sinasabi ng Biblia? Walang kabuluhan, walang kabuluhan lahat. Kung ang taga-akay mong iglesia ay bulag, tayo ng mga miyembro ay mga bulag din, pare-pareho tayo mahuhulog sa impyerno. Ayon sa Panginoong Jesucristo. Bilang huling katanungan, ano po ang isang dakilang bagay na pinakananasa ng ating Diyos na si Kristo Jesus na wag nating kalilimutan na tagapagpaalaala sa atin sa mga huling araw na ito? Galatia 6:7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapadaya. Huwag daw po tayong padaya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Huwag daw po tayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. At ang wika pa man din, sapagkat ang lahat na ihasik o itanim ng tao, siya naman niyang aanihin. Pinaaalalahanan po tayo na mga anak ng Diyos sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, huwag tayong magpapadaya. Napakarami nga pong mandaraya na nagsulputan sa sanglibutan. Napakarami pong bula ang Kristo. Mateo 24:5. Mag-ingat kayo, marami magsisiparito sa inyo. Ako ang Kristo, kami ang kahalili ng Diyos, kami ang sugong anghel. Ililigaw nila ang marami. Ayon kay Apostol Pedro 5:8 ng unang aklat, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, gaya ng leon na umuungal, gumagalat humahanap ng kanyang masisila. Si Satanas po at ang kanyang kasamang mga laksa-laksang mga demonyo. Yung mga papa sa Roma na yan, yung mga ministro na yan, yung mga kardinal na yan, arsobispo na yan, naku po, Panginoon kong Diyos. Ang inyong kaaway na diablo at yung sugong anghel, ayan, inihahayag na sila ng Diyos. Sa mga nakalipas na mga nagdaang mga araw, alam natin kung paano ginigiba ng Diyos yung mga iglesia at mga relihiyon na yan para matupad ang sinasabi ng Panginoon. Mateo 24:1, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibubuwal.
Kaya nga, napakalupit ng mandarayang dyablo. Ayon na rin nga po kay Apostol Pablo, hindi katakataka, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga demonyo naman na nagpapakunwaring anghel ng katotohanan. Kaya napakahirap po sa huling araw na ito. Napakarami pong manunukso, napakarami pong galamay ni Satanas. Huwag tayong magpapadaya. At ang wika ni Propeta Solomon sa aklat ng kanyang kawikaan sa 14:12, kung bakit kailangang maging matalino at maging mga pantas tayo, 14:12 ng kawikaan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Kapag binabanggit po yung daan, ito po ay kumakatawan sa iglesia. Ang wika ni Apostol Solomon, may iglesia tila matuwid, akala mo papunta sa langit. Ang dulo pala noon ay impyerno, kamatayan. Paano pinatutunayan ng mga apostol na kapag binabanggit ng isang propeta ang salitang daan o daanan, ito'y kumakatawan sa iglesia? Aklat ng Mga Gawa 22:4 ayon kay Pablo. At aking pinag-usig ang daang ito, yung daanan pinag-usig ni Pablo hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ayon din kay Pablo, ano ba yung daan na kanyang pinag-usig? Mga lalaki at mga babae raw, binibilanggo. Galatias 1:13, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis, nililipol ang iglesia ng Diyos. Aklat ng Mga Gawa 22:4, aking pinag-usig ang iglesia ng Diyos. At kung alin yung iglesia ng Diyos at kung sino may-ari niyan, unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo, tinutularan na lamang po natin. Alin? Ang iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Na nasa Judea. Bakit? Naroon ang Jerusalem, kapitolyo ng Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Kailan itinayo? Anyo 32. Kaya ito po ang itinuturo sa atin sa 30:15 ng Deuteronomio, na ito rin ang ipinaalaala ng Diyos sa atin sa huling araw na ito. Inilalagay ko sa iyo ang 2 daanan. Piliin mo ang daanan ng buhay upang ikaw ay pagpalain, sapagkat kung lalakaran mo ang daan ng masama o daan ng kasamaan, mamamatay ka at ang iyong binhi. Pero piliin mo ang daan ng buhay. Ano po ang daan ng buhay? Ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang maraming tao na nagtayo ng kanilang iglesia, ang sabi nila, ang iglesia namin ito ang tamang daan. Ang iglesia namin ito ang dating daan. Ang iglesia namin ito ang daan papunta sa langit. Kung ano-anong mga katawagan. Kung ano-ano ang mga tinatawag na kanilang mga kasinungalingan, pagkatapos katapus-tapusan mapapakinggan mo yung kanilang mga miyembro mismo nagsasalita, salapian na po, hinostage po kami, yung mga ministro po namin nawawala, pinagpapapatay. Iglesia kayo ng salapian, mabuting daan daw ng buhay, dating daan daw. Wala pong binabanggit na dating daan sa Biblia, kung hindi yung daan ng mga Hudyo nung araw, matandang tipan, tapos na po yun. Ano po baga itong bago, itong daan ng buhay na itinuturo sa atin ng Panginoon sa ating paksa ngayon, Deuteronomio 30:15. Ito po, ayon kay Pablo 10:15. At ang Espiritu Santo'y nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yon, pagkatapos ng matandang tipan. Sabi ng Panginoon, Hebreo 10:16, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Wala na po sa 2 tapyas na bato.
Wala na po sa mga papel, sa mga tinatawag na putik, sa mga papyrus. Wala na. Kundi isusulat ko sa kanilang mga pag-iisip, ilalagay ko sa kanilang mga puso, at isusulat ko sa kanilang pag-iisip. 10:17 hanggang 23, ituloy natin, ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito'y wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Wala na po yung paghahandog ng mga bulong baka, ng mga kalaphating malilinis, ng mga hayop, ng mga dugo, ng mga bakang walang kapintasan. 10:19, bakit mga kapatid? Bakit? Bakit lumipas na ang kaparaanan ng dating daan o ng matandang tipan? Yamang may kalayaan nga, yan, libre, malaya, makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng daang bago at buhay. Ayan po. Tapos na po yung dating daan. Meron ng bago at buhay na daan. Itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbaga sa kanyang laman o sa kanyang katawan. Sino ang pinaka-pinuno natin dito? Pastor, saserdote, apostol, Panginoon, Diyos, tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. 10:21. Yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay niya. Sino? Sino ang dakilang saserdote? Hebreo 3:6. Si Kristo, gaya ng anak, puno, saserdote ng bahay niya. Sino ang bahay niya? Ang bahay niya ay tayo, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga magsilapit tayong may tapat na puso, may lubos na pananampalataya, ng ating mga puso na minisikan mula sa isang masamang budhe at nahugasan ng ang ating katawan ng dalisay na tubig. Alin ang dalisay na tubig? Na panglinis ng ating mga kaluluwa? Kapatid, ang wika ng Panginoong Jesucristo sa San Juan, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Ang panglinis na iwinisik sa ating mga budhe, sa ating mga kaluluwa, ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang mga salita. At katapus-tapusan 10:23, ang payo sa atin sa loob ng iglesia na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako at tayo ay mangagtinginan upang tayo'y mga udyukan sa pag-iibigan at ng mabubuting gawa. Amen. Ito po ang ating natutuhan. Ito po ang ating naliwanagan. Huwag na po tayong bumalik sa masamang daan o masasamang iglesia na papunta sa kamatayan. Tulad sa sinasabi sa 14:12 ng Kawikaan, may daan tila matuwid sa tao, ang dulo ay kamatayan, impyerno. Manatili na lamang tayo sa isang bago at buhay na daan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat.